Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, tatlong sama ng panahon or mga weather systems ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong typhoon na malapit dito sa northern boundary ng ating PAR na may international name na Dolphin. Latest location kaninang alas 3 ng hapon, 825 kilometers north-northeast ng extreme northern Luzon. Itong bagyo na ito ang kasalukuyang nagpapalakas or humahatak ng ating habagat o yung southwest monsoon. And makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea ay yung tinatawag po nating nimbus stratus clouds. Itong mga kaulapan na ito yung usually associated sa ating habagat. Makikita natin na yung mga kaulapan na ito ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, maging dito sa western section ng Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, ay asan pa rin po natin na malalakas at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan simula ngayong araw hanggang sa araw ng Lunes. Patuloy po tayo mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lugar, especially nga po dito sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero sa rest of Mindanao, generally fair weather ang ating inaasahan, and for most of the country, posibleng magpatuloy yung mga kaulapan dito sa Luzon, hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero in terms of intensity, posible na mabawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. So dumako naman po tayo doon sa dalawa pang sama ng panahon within the vicinity ng ating PAR. So may isa pang bagyo, tropical depression, huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, more than 3,000 kilometers east to extreme northern Luzon. At may isa pa po tayong low pressure area, no? Latest location naman kaninang hapon, 1,795 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, na kung saan mataas yung chance ang maging bagyo within the next 24 hours. Itong dalawang sama ng panahon na ito, yung movement po nila papalayo sa ating bansa, walang magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon, at hindi po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. In terms naman of heavy rainfall, ito po yung ating latest weather advisory issued kaninang alas 5 ng hapon. No? So, posible tayong makaranas sa mga malalakas sa pag-ulan pa rin na dulot ng habagat, especially dito sa area ng Luzon and sa portions ng Visayas. So, mapapansin po natin dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region, malaking bahagi ng Cordillera, most of Central Luzon, including Metro Manila, portions ng Calabarzon, Mindoro Provinces at Antique. Saan po natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. So for today, yung mga lugar po na hindi kasama dito sa weather advisory, rest of Luzon, rest of Visayas and Western Mindanao, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. So mapapansin po natin, simula today to tomorrow afternoon, posible magpatuloy yung mga pag-ulan na yan hanggang sa Lunes ng hapon. So tulad nga po na nasabi ko kanina, significant pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan until Monday. Posibleng umabot ng 200 mm sa pag-ulan itong mga lalawigan shaded by orange, so Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Tulad nga po na nasabi ko kanina, patuloy po tayo mag-monitor ng mga local heavy rainfall warning issuances sa ating mga lugar dahil nananatiling mataas yung tsansa ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa dahil significant pa rin ng mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala, itong mga lugar shaded by yellow, posible po rin dyan yung mga pag-ulan up to 100 mm. In terms of flooding, posible po yung mga localized flooding, especially sa mga low-lying o yung mga susceptible areas. So for tomorrow, araw ng Linggo, pababawasan yung mga pag-ulan sa central and eastern portions ng Visayas, and magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan at kalat-kalat na thunderstorm sa rest of Luzon, maging dito sa Western Visayas and Negros Island region, generally improving conditions over most of Mindanao. So for starting Monday afternoon to Tuesday afternoon, mapapansin po natin, no, malaki yung pinagbago, mababawasan na yung mga pag-ulan sa mga areas further inland dito sa Mainland Luzon area. Gayunpaman, posible pa rin umabot ng 200 mm sa mga pag-ulan dito sa Zambales at Bataan, 50 to 100 mm sa mga pag-ulan sa ilang areas ng Ilocos Region, maging sa Benguet, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Pero mapapansin po natin yung mga lalawigan sa central and eastern portions ng Luzon, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating inaasahan dahil possible by this time, yung nagpapalakas ng ating hanging habagat o southwest monsoon na si Typhoon Dolphin ay hihina na
prior or after its landfall dito sa eastern portion ng mainland China. So once na humina or once na maglandfall itong si Bagyong Dolphin and tuluyong humina, ay hihina na rin yung pagkarak dito sa ating southwest monsoon, hihina yung mga hangin ng habagat, so hihina na rin yung mga pag-ulan dito sa inland areas ng ating bansa. Gayunpaman, itong mga exposed na lalawigan, particularly over western Luzon, ay makakaranas pa rin ng pag-ulan hanggang sa Tuesday po ng hapon. Sa kalagayan naman nating karagatan sa ating sea condition, as of 5 p.m. ay nakataas pa rin tayong gale warning sa seaboards na extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at ilang isla ng Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook, so ano ba yung inaasahan nating panahon Monday onward? So kahit na humina yung epekto ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms over Metro Manila and most of Luzon. So Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Mimaropa. Possible po hanggang sa araw ng Wednesday may mga chance pa rin po tayo ng pag-ulan. Pero generally improving conditions na ating inaasahan over Bicol Region area. Samantala sa Visayas, Monday to Wednesday, ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa Western Visayas area, particular na sa may Panay Island and Negros Island region. So Iloilo City, asan pa rin po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero over the rest of Visayas, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather po ang ating inaasahan na may tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Monday to Wednesday, sa malaking bahagi ng Mindanao, wala naman po tayo inaasahang significant o yung mga sustained na pag-ulan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:23 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:41 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall warnings, ay follow po kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat.